Tabla na o statistically tied sa unang pwesto ng Pulse Asia Presidential Preference Survey sina Senadora Grace Poe at Vice President Jejomar Binay. Kahit kasi mas mataas ang 26% ni Poe sa 25% ni Binay, may plus-2 na margin of error ang survey. Kasunod nila magkatay na sina Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Mar Rojas sa parehong may 21%. 3% naman na nakuha ni Senadora Miriam Defensor Santiago, habang mas marami ang 4% na pwede pang suyuin dahil hindi pa tiyak, wala pang pipiliin o tumangging sumagot sa survey. Sa Vice Presidential Preference Survey, tabla o statistically tied din sa unang pwesto sina Senador Chis Escudero at Bongbong Marcos. Kapag in-apply ang plus-2 margin of error sa kanilang 29 at 26%, 19% naman na nakuha ni Camarines Sur Representative Lenny Robredo, 12% kay Senador Alan Peter Cayetano, 6% kay Senador Antonio Trillanes IV at 4% kay Senador Gringo Honasan. Ikinatutuwa pa rin daw ni Poe ang resulta ng survey. Pataas pababa pero ako nga'y nagugulat na nananatili pa rin sa taas sa kabila ng lahat ng mga ginagawa ng ating mga ibang katunggali. Binanggit niya yan habang nag-iikot sila ni Escudero sa Zamboanga City kung saan ipinangako niya ang pag-ayos ng power supply sa Mindanao, pagpapamura ng kuryente at pagsuporta sa renewable energy source. Lalawakan din daw niya ang peace talks at ilalaan ng 30% ng national budget sa Mindanao para labanan ng kahirapan doon na nagtutulak daw sa karahasan. May paliwanag naman si Rojas sa resulta ng survey na kanya rin daw ikinatutuwa. Ang dahilan dyan na nagdidikit na ang mga numero namin ay sila, yung mga kababayan natin na nagsusuporta sa daang matuwid. No? Tiwala ako na hindi sila magpapatalo sa mga manloloko, sa mga magnanakaw. Sa pangikisalamuhan nila ni Robredo sa mga taga Cebu, ipinangako niya ang paglikha ng mga trabaho sa pamamagitan ng pagpapalakas sa negosyo. Sa pamamagitan daw yan ng mga pautang at incentives. Yan daw ang ginawa niya bilang DTI Secretary noon para dumami ang mga call center. Good mood din si Binay dahil sa resulta ng survey, sabay paalala kung paano siya umangat noong 2010 vice presidential elections kahit hindi nanguna sa mga initial survey. Historically, ganun din yung nangyari sa akin noon. Di ba? Nag-ariba ko yung sa last 2 months, lalo-lalo na sa last 2 weeks. So, I think history is going to be repeated. Sa pag-ikot nila ni Honasan sa iba't ibang bayan sa Bulacan, nabanggit niyang papasukin ang lahat ng pag-uusap kaugnay sa paghahanap ng kapayapaan sa Mindanao. Nangangampanya rin siya sa isang sementeryo kasabay ng death anniversary ng kaalyadong si May Kawayan Mayor Eddie Alarilla. Wala namang direktang reaksyon sa Santiago sa survey, pero tuloy-an niya ang laban. We are pledged today to fight for our country. We do not succeed. As for you, I will say, I will never stop. I will not quit. I will never surrender. Kasabay ng pagbato ng mga pick-up line sa isang universidad sa Valenzuela, nagpahaging siya sa mga politikong tiwali, may kirida at may political ads na bago pa man daw ang simula ng kampanya. Sa halip na ang katandem na si Marcos, mascot muna niyang kasama na ikinatuwa ng mga estudyanteng nag-abang. Kampante rin si Duterte sa kanyang pwesto sa survey kahit katay si Rojas. I'd be happy if I get the fourth. Give it to him. Basta ako, number 4, 5, okay lang. At the end of the day, the Filipinos will find out na ako yung pinakahuling baraka nila sa problema ng Pilipinas. Kasama si Cayetano sa Albay, binanggit doon ni Duterte na ipahanap at ipapapatay sa militar at pulis ang mga sangkot sa droga at siyang mananagot kaugnay sa human rights. Muli rin niyang binanggit ang federalism para maambunan ng pondo mga probinsya. Nasagot din daw sa problemang pangkapayapaan sa Mindanao. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.